Mukhang natanggal ang ngiti ni LeVar Ball nang ma-eliminate si LaMelo at ang Hornets. Minagic ng Orlando 121-90. Hindi man lang pinadikit. Nakabawi si Paolo Banchero na meron 25 points, 5 rebounds at 6 assists. Inalalayan na ni Desmond Bane na umatake sa rim. Makakaharap ngayon ng Detroit ang Orlando sa last playoff spot ng East. Sa Hornets naman, mukhang kailangan nilang iban yung kape sa kanilang team. Kinabahan si Kon, mula kinipol naging kupel. Hindi man lang naramdaman sa play-ins, 3 out of 24 mula sa 3-point area sa loob ng 2 games. Leon sa regular season naging kuting sa play-ins. Pang-content ka rin next year. Nag-average lang din sa play-in si Kon Nupel ng 8 points, 4 rebounds, 1 assist, 22% sa field at 8% sa 3-point area. Sa regular season, hindi siya nagkaroon ng back-to-back worst game. Hindi rin malaman ng Hornets kung anong nangyari kay Kon Kanipol. Either na overpatig sa regular season or hindi kinaya ang pressure ng play-ins kasi halos playoffs na ang atmosphere nun. Iba na rin ang defense sa tawagan ng mga referee. Ito kasi yung rason kung bakit yung iba ayaw maniwala kina Flag at Nupel na magiging star player at kaya magdala ng mga team sa big time game. Buti pa si Golden Child. Ang Orlando Magic susubukan kung makaka-upset kontra sa Detroit. April 20 ang Game 1. Sila ang may sabi nito binasa ko lang na ang Piston versus Orlando Magic ang series ngayong playoffs na pinaka-boring kasi walang backstory. Kaya mas gusto nilang magtapat yung Hornets at Pistons. Mukhang kabado pa yung mga taga-Hornets Saka naalala ko lang din, meron ding nakaaway si Stewart dito sa Orlando Magic, si Wendell Carter, kaso 1 year ago pa yun. Ibang klaseng uminit yung ulo nitong si Stewart, ni wrestling dati si Carter. Ngayon taon din sa in-season tournament, nakalabang kasi ng Magic itong Detroit. After ng game, ang ginawa na lang ni Stewart dahil natalo doon ang Pistons, hinamon na lang ng sapakan sa labas yung mga player ng Orlando. Pinagtawanan na lang din ng mga player ng Magic yung pinaggagawa nitong si Stewart. Sa regular season series na split din nila ang record 2-2. Dati tinawag ding boring series ang Cavaliers versus Magic noong 2024 kahit umabot pa yun ng Game 7. Dahil yung dalawang team dati kasama sa top 5 defensive team, 2 beses lang umabot ng 110 points ang score. Cavaliers pa ang nakagawa. Pareho ding top defensive team ang Pistons at Magic. Mas may edge nga lang yung Detroit dahil sa offense nila. Number 8 ang Detroit sa buong NBA at number 50 naman ang Orlando sa buong NBA pagdating sa offense. Meron lang silang 2 points per game sa points differential. Ganon din ang senaryo ng Pistons versus Magic, katulad na nangyari dati sa Cavaliers versus Orlando din. Ito nabasa ko lang to na magiging exciting yung laban ng Orlando at Detroit kung merong makakaaway ulit itong si Stewart. Yun lang naman kasi iniintay kaya gusto magtapat yung Hornets at Pistons. Ng 3-point shooting team ang Detroit, meron silang nasa 11 out of 31 per game ngayong season, 31%. Ang best shooter nila si Kagawad Duncan Robinson, 3 out of 7 mula sa beyond the arc. Batak din sa playoffs itong si Kagawad. Ang susunod sa kanya si Cade Cunningham na almost 2 out of 6 mula sa 3-point area. Sa Orlando Magic, meron silang almost 12 out of 34. Nasa 35% shooting ang Orlando Magic. Ang best shooter nila Desmond Bane, 2 out of 5 per game, 39%. Susunod sa kanya si Jalen Suggs na meron 2 out of 6. Pero mas lamang pa rin ang Magic pagdating sa points in the paint. Merong nasa at least 11 points differential. Nagbabakels na ako, ang init Mas pinapaboran din ng media na manalo ang Detroit over sa Orlando. Parehas din namang match yung game ng Magic at Pistons. Isa lang kasi ang issue doon ng Detroit. Wala silang third option na player, hindi tulad sa Orlando na meron tig 20 points average si Bane, Banchero at Wagner. Sa Detroit kasi, next man up setup. Kapag nawala si Cade, merong papalit na scorer. Ang third leading scorer talaga ng Pistons si Tobias Harris na meron 13 points per game. Kaya ang mga critics sinabing hindi tatagos ang Detroit hanggang conference finals. Kaso, nasa kabilang bracket kasi yung dalawang contender. At ang makikinabang lang naman talaga sa kanila doon, Cavaliers. Nanalo din sa elimination game si Devin Booker kaso binuhot siya ni Jalen Green. Walastik si Green, mukhang maganda yung gising. Mukhang galing sa Nyogan itong si Green.
Shoutout na lang sa nakagets. Naka 20 points naman si Booker kaso 10 points dun galing free throws. 5 out of 12 pa siya sa field. 0 out of 4 mula sa 3-point area. Papatapos na yung game na eject pa. Nakipagsagutan kay Draymond eh. Ginamitan ba naman ng if you can beat them, trash talk them. Naligaw pa si Ja Morant. Nanood din ng series ng Warriors at Suns. Mukhang nagpaparamdam. Wala stick talaga ang init kaya nagbabakels. Si Jalen Green 36 points, walang 3-point shot. Natupad din ang pangarap ni Brooks na talunin si Steph at si Draymond kasama na si Coach Steve Kerr. Si Tepong iniwan na naman ang kanyang ka-teammate na injured si Porzingis. Warm up pa lang kasi dapat hindi maglalaro si Porzingis kaso pinilit. Naka 15 minutes naman at merong 11 points. Si Steph nag-struggle pa 17 points, 3 out of 10 sa 3-point area. Pero kahit pa paano, maganda naman yung nilaro ni Golden Child. 23 points, 10 rebounds, ayaw na mamasa, 0 assist. Makakalaban ng Phoenix Suns ang Thunder sa round 1, April 20. Para mas exciting pa to kaysa series ng Magic at Pistons. Yun kasi ang tinag na least entertaining na series based sa backstory. May mga nakaaway lang din si Stewart kaya nagpapaganda ng series nila. Ang Suns matagal nang hinahamon ni Booker yung Thunder dahil di umano na-expose niya yung kadayaan at kahinaan ng OKC. Sinagot siya noon ng coach ng Thunder padumihan din ng laro si Lou Dort at si Dillon Brooks. Parehas pang magka-teammate sa Team Canada. 3-2 record sa series sa regular season ang Thunder at Suns. Nananalo naman yung Suns kontra sa Thunder kaso kapag full force ang OKC, tambak ang inaabot nila. Si Booker ang sinabi niya kasi dati, pipisikalin ng OKC yung mga kalaban nila tapos hindi matatawagan ng foul. Gagawin pa nila sa kabila, bibilisan yung opensa tapos sa defense pababagalin dahil hinahawakan yung mga player. Doon siya sinagot dati ni Coach Dignault. Ang Thunder ang number 2 defensive team sa NBA ngayon behind Boston. Ang Suns naman pang number 6. Plus 4 agad sa points allowed ang Suns kontra sa OKC. Number 5 offensive team ang Thunder pero yung Suns isa sa worst offensive team ngayong taon. Sa dalawang play-in games pa nilalabanan pa ng Suns ng small ball lineup yung Warriors at Blazers. Kaya mostly small ball din ang gagamitin nila kontra sa OKC. Ang Suns ang panglimang team na may pinakamaraming 3-point shot, at least 15 out of 48 per game. Kontra Warriors, nasa 18 out of 49 sila versus Blazers 9 out of 25. Pero winnable kasi yung sa Blazers, nag-choke lang si Booker. May hirapan din ang Suns sa dalawang big man ng Thunder, si Holmgren at si Hartenstein. Tapos tatawanan ka pa ni Jalen Williams. Hindi ko na nakitang malungkot to ni isang beses. Naaasar na si SGA, tinatawanan niya pa. Saka mas malalim yung rotation ng Thunder dahil bukod kay Lou Dort, andun pa si Caruso, Wallace at itong si Isaiah Joe pagdating sa perimeter defense. Si SGA malamang ang magbantay dito si Dillon Brooks kaso hindi magandang idea yun. Mahingahan lang ni Brooks si SGA at ngumuwi lang yung muka. Foul na agad. Meron ding reported injury itong si SGA. Si Jalen Williams naman yung secondary scorer sa kanya. Pero ngayon mas maganda yung taon nitong si Chet Holmgren kontra sa kanya. Noong nakaraan season, mali pala playoffs, nag-struggle si Green. Ngayon naman maganda ang nilaro ni Green sa play-ins pa lang, at least may pangbuhay ang Suns sa scoring kapag na-shutdown si Devin Booker. Alam na kasing babantayan siya, ilang perimeter guard ang babantay kay Booker dun.